Mga kabides, magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito. Ano po, no? Ito pong hamon ngayon ni Professor Shelo Magno kay House Speaker Martin Romualdez. No? Itong AKAP listahan challenge. Ano po? Okay? Meron kasing post po itong si Professor Magno at gusto kong ibahagi po sa inyo mga kabida. No? After that, magre-react po tayo dito ho sa kanyang post. Pakinggan ho natin. Speaker Martin Romualdez, yaman din lang at gusto mong maging Ayuda King, ay pakisagot naman tong tanong, bakit binawasan mo ng 50 billion pesos itong pangunahing ayuda program ng gobyerno, yung 4Ps, tapos AKAP ang pinopondohan mo. Anyway, meron akong challenge sa'yo. Tawagin natin tong Martin Romualdez Challenge. Sabi mo kasi may listahan naman at nakalagay ang pangalan ng mga AKAP recipients. Ilabas natin tong listahan na to, publicly available at makikita online sa internet. No? Tawagin natin tong hashtag ilabas ang AKAP listahan. Alam mo kasi, tax po natin yung ginagamit sa pagpapamudmod ng AKAP program. So, kailangan ma-validate natin kung totoo nga bang mga tao itong tumanggap ng AKAP ayuda. Kasi baka mamaya sa listahan na yan, dyan naman natin makita si Cheese Curls. Isa pa, yung mga tumanggap naman ng AKAP ayuda, sabi ni Speaker Romualdez, 5,000 pesos daw. 5,000 pesos nga ba ang natanggap nyo? Maganda pong ma-validate ito ng buong bayan. So, pakalat po natin tong hashtag na to, hashtag Martin Romualdez Challenge, hashtag ilabas ang AKAP listahan. Ayan po, malinaw doon sa kanyang challenge po kay Speaker Romualdez. Ilabas ang listahan ng AKAP beneficiaries. Ano po, na? Kasi, alam nyo, may point talaga itong si Professor Magno mga kabida. Ano po. Kasi ho, unang-una, yung funds po na ginamit doon sa pamimigay po ng AKAP financial assistance po, people's money yan taxpayers money yon, no? At hindi biro yung pera na binayad po ng taong bayan para ho sa buwis po sa gobyerno. Hindi ho pinupulot kahit saan-saan lang po. Ano po, no? Yung pera po na binayad po natin, ano? So, kailangan talaga na masiguro po natin na yung pera po na binayad po natin sa gobyerno, napunta talaga doon sa magandang programa po ng gobyerno, no? At saka doon ho sa programa po ng gobyerno, kailangan talaga na yung mga deserving beneficiaries talaga yung nakatanggap. Yun yung justice po para doon ho sa tax po natin, ano? 'Di ba? May point 'yun. May point yung hamon po ni Professor Magno mga kabida, ano po, no? Kasi ho may learnings na po tayo Diba? Naalala po ninyo yung investigasyon po ng Committee on Good Government and Accountability po, dyan ho sa House of Representatives. Ito po ay patungkol doon ho sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte na di umano, may mga pangalan daw doon na hindi ho daw tugma doon sa listahan po ng PSA, ano po, no? Kumbaga, gumamit lang daw sila ng mga pangalan na wala sa listahan po ng PSA po, mga kabida, no? So, ibig sabihin, possible fictitious name, di ba? Yun po yung sabi po ng investigasyon po ng Committee on Good Government, ano? So, may ideya na po tayo na possible pala na mangyari ito sa ibang mga programa po ng gobyerno, ano? Diba? So, kailangan po ng transparency ho dito. Yung hamon po ni Professor Magno mga kabida na ilabas ni Speaker Romualdez ito pong listahan, yung buong listahan talaga, since nagsimula yung pamimigay po ng AKAP financial assistance hanggang kung saan sila nag-end, ilabas yun para naman mabusisi po natin na totoo talaga itong mga nakatanggap po sa financial assistance na yon, ano po, no? Hindi ho mga gawa-gawa lang po, no? Kasi ho, may mga aligasyon kasi
O baka daw ginagamit lang daw ito ng itong AKAP funds para naman po para sa pansariling kapakanan po daw ng mga politiko, ano po, no? Parang gano'n ang mga aligasyon no? So, ito po, isang paraan po, lalong-lalo na kay House Speaker Romualdez, mga kabida, na ma-vindicate po siya dito, no? Kasi kung totoo po talagang maganda yung kanyang layunin at saka hangarin po dito, wala pong ikatakot itong si Speaker Romualdez. Ilabas niya yung listahan at ipakita niya sa taong bayan at sa mga nag-akusa, sa mga diskumpiyado, sa mga nag-question doon sa programa na yan, na legit talaga yung mga nakatanggap. No? Totoong tao yung mga nakatanggap. No? Tsaka may isa pang tanong si Professor Magno. Ito pong sinasabi hong 5,000 pesos na binibigay doon sa mga beneficiaries. Totoo bang 5,000 pesos talaga ang nakatanggap ng mga beneficiaries? Yun din, maganda din yun, no? Na imbestigahan, no? Kung ito bang mga beneficiaries na ito ng AKAP, totoo ba talagang 5,000 yung kanila kong natanggap? Baka katulad yan sa ibang mga ayuda ng DSWD na marami hong umangal, no? Nagreklamo dahil iba yung natanggap po nila at iba yung announcement po na amount na nakarating po sa kanila, ano po? 'Di ba? So, yun po. To become transparent para ho kay Speaker Romualdez o kung sino man may hawak dyan ng listahan na yan, o posibleng DSWD, ilabas yan. May karapatan naman yung taong bayan na malaman yun no? Kasi gaya na sinabi po ni Professor Magno, mga kabida, that's people's money. Pera po ng taong bayan yan. Dugo at pawis ang pinuhunan yan ng taong bayan, no? Para lang makabayad po ng buwis. Diba? Mga kabida? So, yun po, no? So, para ho sa inyo, ano pong tingin ho ninyo dito? Tama po ba na hinamon ni Professor Shelo Magno, ito pong si Speaker Romualdez? At anong sa tingin ho ninyo kay Speaker Romualdez, mga kabida? Kailangan ho ba niyang mag-submit dito ho sa hamon na ito? Okay? Pero para sa akin, personally, kung ako si Speaker Romualdez, I will submit. Okay? Ilabas ko yung listahan na yan. At ipakita ko sa kanila na wala hong nangyaring house show dito ho sa AKAP program na ito. No? Yun po. Para naman po, ma-vindicate po itong si Speaker Romualdez, mga kabida. Dahil dito ho sa mga aligasyon sa AKAP na budget na ito. Ano po? No? So, yun po. For your comment, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers, mga kabida, sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click also the notification bell, and click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at happy 2025 sa atin.